Nagsimula ang pelikula noong Desyembre taong 1941 sa panahon ng pagsalakay ng Nazi sa Unyong Sobyet. Nakita natin ang truck ng militar ng Aleman na huminto sa lugar na may nyebe. Pagkatapos ay bumaba ang mga sundalo sa sasakyan, kasama ang nahuli na mag-asawang Ruso. Ang lalaki ay may sako sa kanyang ulo, at nang tanggalin, nakitang nakadamit ito tulad ni Hitler. Nakaramdam ng pang-aalipusta ang mga Nazi, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na sila ay mga aktor lamang na gumaganap sa teatro. Nang marinig ito, nagutos ang mga sundalo na gumawa sila ng isang pagganap. Ang babae ay nag-alangan, sa takot na sila ay papatayin pa rin, ngunit pumayag ang lalaki na subukan. Pagkatapos ay gumawa siya ng desperadong pagganap na nagpapanggap na si Hitler. Gayunpaman, ang mga Aleman ay hindi humanga sa kanyang pagganap at sinabihan siyang huminto. Pagkatapos ay inutusan ng commander ang kanyang mga tauhan na patayin ang mag-asawa. Sa sandaling ito, bigla silang pinagbabaril ng misteryosong sniper na ikinasawi ng lahat ng mga sundalong Aleman. Ilang sandali pa, lumitaw ang misteryosong sniper na nagpabagsak sa kanila. Lumalabas na siya ay tumutugis ng mga Nazi na kilala bilang Red Ghost na sikat sa pagpatay sa libu-libong sundalong Aleman. Dahil dito, kasalukuyang tinutugis siya ng mga kaaway na may malaking bounty na nakalagay sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sinimula ni Red Ghost na tanggalin ang badge ng mga namatay na sundalo. Ninakaw niya ang ilan sa kanilang pagkain at ibinahagi pa ito sa babae. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang grupo ng mga sundalong Sobyet na nahiwalay sa kanilang unit at sinusubukang hanapin ang kanilang daan pabalik sa makapal na nyebe. Kasama sa grupo ang pinuno ng squad, si Ded, at ang mga miyembro ng kanyang pangkat, si Politruk, Kostya, Moriachuk, at isang babaeng nurse na nagngangalang Vera. Mayroon ding isang sugatang lalaki na nagngangalang Kolya na nakahiga sa stretcher. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Ded at Kostya ang isang kabataang lalaki na halos mamatay sa lamig. Ang lalaki ay nagngangalang Simpleton at sinubukan niyang ipaliwanag na siya ay sundalong Sobyet. Pagkatapos ay sinuri ni Kostya ang kanyang Amerikana at walang nakitang armas o anumang kahina-hinala. Sa puntong ito, nalaman natin na si Kostya ay may peklat sa isang mata at pipirin. Bagamat pinaghinalaan nila si Simpleton bilang espiya ng Aleman, nagpasya pa rin si Ded na isama siya. Habang nagpapatuloy sila, naging mas mahirap ang paglalakbay habang bumabagsak ang malakas na nyebe. Pagkatapos ay napadaan sila sa mga bangkay ng mga nagyelo na sundalo at nagpasya na magpalipas ng gabi sa mga guho. Nang maglaon, nagtipon sila sa paligid ng siga upang magpainit. Nagsimulang mag-usap ang lahat maliban kay Simpleton na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Si Kolya ay nagsimulang magbiro upang gumaan ang kalooban ng lahat. Ngunit ilang sandali pa, namatay siya dahil sa kanyang mga pinsala na ikinagulat ng lahat. Si Vera ay umiyak at nagdalamhati para sa kanya, malinaw na si Kolya ay mahalaga sa kanya. Kinaumagahan, maraming Nazi ang dumating sa lugar kung saan pinatay ni Red Ghost ang kanilang mga sundalo. Habang nililinis nila ang lugar, tinalakay nila kung paano niya pinatay ang 61 Aleman sa loob lamang ng 2 buwan. Nang marinig ito, inutusan ng punong commander si Kapitan Braun at ang kanyang subordinate na si Klein na hanapin ang taong ito sa lalong madaling panahon. Ang mga Sobyet, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakarating sila sa maliit na bahay. Lumilitaw na inabando na ito dahil sa pag-atake ng Aleman. Pumunta muna si Moriachuk upang suriin at ipinatawag ang kanyang mga kasama pagkatapos matukoy na ito ay ligtas. Sa loob, natuklasan niya ang mesa na may nakahandang alak at merienda. Sinubukan niyang inumin ito, ngunit biglang lumapit si Kostya at pinigilan siya. Nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa dahil si Moriachuk ay determinadong inumin ang alak. Ngunit ang pinunong si Ded ay nagpaliwanag na ito ay bitag ng Aleman para sa mga kaaway na may lason na pagkain at alak. Sumunod ang iba sa grupo at nakita natin na buntis si Vera. Tiningnan ni Ded at Politruk ang bahay at natagpuan ang mga naninirahan na pinatay sa kamalig. Pagkatapos ay tinakpan nila ng kumot ang mga katawan na natagpuan sa malapit. Sa isa pang eksena, makikita ang koponan ni Braun na nagmamaneho sa nyebe. Sinabi sa kanya ni Klein ng pagkilos ni Red Ghost kung gaano karaming mga tao ang kanyang napatay at kung saang nayon. Gayunpaman, sumabad si Braun sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto niya ang mga sana. Sumagot si Klein na hindi, ngunit ipinahiwatig ni Braun na mas interesado siya sa sana kaysa kay Red Ghost.
Nang marinig ito, binanggit ni Klein na may isang abandonadong nayon sa malapit na may magagandang paliguan. Tiniyak din niya kay Bron na ligtas ang lugar at walang mga kalaban. Pagbalik sa bahay, nagpasya si Dead na pumunta sila sa kalapit na nayon para sa pagkain at mga posporo. Hindi maganda ang pakiramdam ni Vera, kaya nagpasya siyang manatili kasama si Moriachuk bilang kanyang bantay. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang iba, ang mga Aleman ay dumating sa parehong bahay. Nang makita sila ni Vera, mabilis siyang nagtago sa ilalim ng malaking baol. Ipinakita ni Klein kay Bron ang may lason na pagkain sa mesa, ipinagmamalaki na ang kanyang bitag ay matagumpay na nakapatay ng maraming Ruso. Samantala, naabutan ni Moriachuk ang mga kasamahan na hindi pa masyadong nakakalayo. Ipinaalam niya sa kanila na ang mga Aleman ay dumating sa bukid at si Vera ay nasa panganib. Sinuntok siya ni Polytruk sa mukha at pinagalitan dahil sa pag-iwan sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Moriachuk na lumabas siya upang umihi at nakita ang mga Aleman, kaya tumakas siya dahil hindi niya kayang labanan ang mga ito ng mag-isa. Napilitan ng grupo na gumawa ng plano para iligtas si Vera. Naghintay sila dala ang kanilang mga baril at binantayan ng mga Aleman kung sakaling umalis sila. Sa bahay, naghanda ang mga sundalo ng paliguan para kay Bron. Nagsimula silang paglaruan ang baboy, ngunit hindi nagtagal ay lumitaw si Bron at pinatay ang hayop. Inutusan niya silang huwag paglaruan ang kanilang pagkain at maging mas seryoso. Samantala, tahimik na pinagmamasdan sila ni Vera mula sa kanyang pinagtataguan. Sa ibang lugar, nakipag-usap si Simpleton kay Dead at nagtanong kung ano ang nangyari sa mata ni Kostya. Inihayag ng pinuno na, matagal na ang nakalipas, nagnakaw si Kostya ng mansanas mula sa kanyang hardin. Nagpaputok si Dead sa langit para takutin siya, ngunit nadulas siya at tumama sa sanga ang kanyang mata. Inamin ni Dead na nagsisisi pa rin siya sa pangyayari. Sa kabilang banda, binalaan ni Klein si Bron na huwag pumunta sa banyo dahil nasa malapit lang si Red Ghost. Ikinagalit ito ng kapitan at sinimulan niyang disiplinahin ang kanyang subordinate. Samantala, narinig ng isa pang sundalo na nagngangalang Gunther ang mga galaw ni Vera sa ilalim ng baol. Pagkatapos ay binuksan niya ang baol at laking gulat niya nang makita siya sa loob. Sinubukan niyang protektahan siya at umalis ng tahimik, ngunit may napansin si Bron na kakaiba at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sa huli, napilitang aminin ni Gunther na may nagtatago sa baol. Kasunod nito, sinimulan ni Bron na tanungin si Vera kasama si Gunther bilang tagasalin. Ang huli ay mukhang naaawa sa kanya at tiniyak sa kanya na hindi nila siya sasaktan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Vera na siya ay 8 buwang buntis at ang bahay ay pag-aari niya. Gayunpaman, napansin ni Klein na wala siya sa alinman sa mga litratong nakasabit sa silid at naghinalang nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay binago ni Vera ang kanyang kwento, ipinaliwanag na tumakas siya mula sa kalapit na nayon at nagtago dito. Sa kasamaang palad, lumitaw ang totoo nang matuklasan ni Klein ang kanyang uniforme ng militar at ID sa sulok na nagpapakita na siya ay sundalo. Nagsimula siyang magpanik at nakiusap sa kanila na huwag siyang patayin ngunit walang epekto. Sinimulan siyang bugbugin ni Klein, dahilan para tumakbo si Gunther sa labas at sumuka. Maya-maya, itinapon ni Klein ang duguan at nakayapak na si Vera palabas ng bahay. Ang mga sundalong Sobyet na nagmamasid sa bahay mula sa malayo ay natakot. Ipinahayag ni Dead na hindi na maililigtas si Vera at kailangan na nilang umalis. Gayunpaman, biglang sumugod si Simpleton at gumapang sa front perimeter trench. Napansin ito ni Moriachuk at sinundan din siya. Madaling napatay ng dalawa ang 3 bantay na Aleman sa hukay. Sa kabilang banda, nagpasya si Klein na ibitin si Vera, ngunit tumutol ang isa sa mga nakatatandang sundalo at sinabing ito ay masyadong malupit na parusa para sa isang buntis. Sumang-ayon si Klein at nagpas siyang barilin siya sa halip. Si Vera ay nagsimulang sumpain siya at sinabing parurusahan siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Nang isalin ni Gunther ang kanyang mga salita, nag-alinlangan si Klein na patayin siya. Ibinigay niya ang baril kay Gunther, sinabing mayroon siyang 2 minuto para patayin ang babae. Sa sandaling ito, may bumaril sa ulo ng sundalo at namatay ito. Dumating pala si Red Ghost at naghagis siya ng ilang granada sa bahay. Sinamantala ni Vera ang pagkakataong ito para tumakas sa bakod. Sinimulan din ng mga sundalong Sobyet ang pag-atake sa mga Aleman at sa tulong ni Red Ghost, nagawa nilang patayin ang karamihan ng mga Nazi. Samantala, si Bron, na nasa backhouse, ay tumatakbong hubot-hubad sa kamalig, naghahanap ng mapagtataguan.
Hindi nagtagal ay dumating si Red Ghost sa bathhouse, kung saan binuhusan siya ni Klein ng kumukulong tubig. Pagkatapos ay sinubukan ni Klein na tumakbo palayo, ngunit siya ay natapilok at tumama ang kanyang noo sa kahoy, at nawalan ng malay. Maya-maya lang ay nagising siya ngunit nagkunwaring patay. Hindi rin maganda ang lagay ni Red Ghost, at nawalan din ng malay dahil sa matinding paso sa kanyang katawan. Matapos iligpit ang lahat, nakahinga ng maluwag ang mga sundalong Sobyet at dinala sa loob si Red Ghost na walang malay. Nagtipon sila sa paligid ng mesa at sinimulang kainin ang pagkain ng mga Aleman. Pinag-usapan nila kung ano ang susunod na gagawin nang biglang nagsimulang magkaroon ng paghilab sa tiyan si Vera. Sa kabutihang palad, may karanasan si Dead sa pagpapaanak, kaya tinulungan siya ni Simpleton sa proseso. Pagkatapos ng mahabang pakikipagpunyagi, sa wakas ay ipinanganak niya ang malusog na sanggol na lalaki at ipinagdiwang ng lahat ang sandali. Sa ibang lugar, nakita natin si Bronn na nakadamit babae, tumatakbo palabas sa kalsada sa harap ng grupo ng mga Aleman. Ang grupo ay pinamumunuan ng parehong opisyal na una nang nag-ata sa kanya sa pagtugis kay Red Ghost. Nainis siya sa itsura ni Bronn at tinitigan siya ng may dismayadong tingin. Di nagtagal, nagising si Red Ghost at nagsimulang ihanda ang kanyang rifle. Hindi siya umimik at lumabas na lang ng bahay. Masasabi ng mga Sobyet mula sa kanyang pagkilos na ang mga Aleman ay nasa malapit kaya naghanda sila para sa labanan. Sa labas ng bahay, sa wakas ay bumangon si Klein at nagsimulang tumakbo palayo. Sa sumunod na eksena, pinalibutan ng malaking bilang ng hukbong Aleman ang bahay at sinimulan ang kanilang pag-atake. Sinimulan nilang bumaril ng mga granada na sumira sa kalahati ng bahay. Sa kabutihang palad, walang napatay na Ruso, at nagsimula na rin silang umatake pabalik. Si Vera ay nagtago sa likod ng kalan habang ang iba ay bumabaril pabalik mula sa pagtatago. Sa sobrang emosyon, humingi ng tawad si Dead kay Kostya para sa kanyang mata at naghanda na magbigay ng takip para sa kanya. Habang papalapit ang mga Aleman, pinatay ni Red Ghost ang ilan sa kanila at binato ng bomba ang punong commander. Si Dead ay nakapatay din ng maraming kalaban bago siya nabaril at napatay. Si Polytroch ay malubhang nasugatan sa labanan at na-dislocate ang kanyang panga. Gayunpaman, sinuntok ni Moriachuk ang kanyang panga pabalik at binigyan siya ng alak. Matapos gumaling ng kaunti, kumuha si Polytroch ng machine gun at nagamok. Nagawa niyang makapatay ng 4 na kaaway bago siya tuluyang napatay ni Bronn. Ilang sandali pa, si Moriachuk ay tinamaan ng granada at kalunos-lunos na nawalan ng buhay. Si Kostya ay binaril din ni Bronn na tila nagtapos sa kanyang buhay. Matapos patayin ang lahat, sa wakas ay nagkaharap si Red Ghost at Bronn. Nauwi sila sa brutal na tunggalian, una gamit ang mga baril, sumunod ay talim, at pagkatapos ay ang kanilang mga kamao. Sa bandang huli, nanaig si Red Ghost at sinaksak niya si Bronn gamit ang kanyang punyal. Ngunit nang tila nagtagumpay ang mabuting tao, lumitaw si Klein at binaril si Red Ghost sa likod, na ikinamatay niya. Pagkatapos ay binaril ng misteryosong sniper ang sundalong Aleman mula sa malayo. Ito pala ay sina Vera at Simpleton, na nakaligtas kasama ang sanggol. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang parehong aktor na mag-asawa mula sa simula ng pelikula. Nahuli ng isa pang grupo ng Aleman ang lalaki at binugbog ito sa harap ng maraming tao. Naroon din ang kanyang asawa, at walang magawang nanonood sa gilid. Pagkatapos ay inanunsyo ng opisyal ng Aleman na ang sinumang nakakita sa Red Ghost ay kailangang lumapit, kung hindi, ang lalaki ay papatayin. Nang walang sumasagot, sinunggaban niya ang isang bata at binantaang babarilin siya. Nang makita ito, sa wakas ay nagsalita ang aktor. Inilarawan niya kung paano siya iniligtas ni Red Ghost at pinatay ang mga Aleman ilang araw na ang nakakaraan. Hindi na siya natatakot sa pagkakataong ito at nagsimulang lantarang sumpain ang mga Aleman. Nagalit ang opisyal ng Aleman nang marinig ito at inutusan ng kanyang mga sundalo na patayin siya. Gayunpaman, binaril ng sniper ang commander at ilang iba pang mga Aleman na pinatay sila kagad. Sinalakay din ng aktor at ng kanyang asawa ang ilang Aleman gamit ang kanilang mga kamay at pinatay sila. Kasunod nito, sinuri ng sniper ang mga patay na Aleman, inalis ang kanilang mga badge, at ninakaw ang anumang pagkain o armas. Tiningnan siya ng aktor at napagtanto niyang ibang tao ito, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa pagtatapos ng pelikula, nalaman natin na ang lalaking ito ay si Kostya, na nakaligtas at gumanap sa papel ng Red Ghost. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe.
pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.